Ikaw ba yan, Carmelita? Mabuti naman nakauwi ka. Akala ko hindi ka uuwi. Yun ang nababalitaan ko eh. Abner, mabuti naman at ikaw nakita ko rito sa terminal ng tricycle. Ayaw nga akong pauwiin ni nanay. Kaso hindi naman pwedeng hindi ko makita sa huling sandali si Lola Goring. Ngayon ko na lang siya uli makikita. Sa burol niya. Burol? Anong burol? Hindi ka ba nasabihan ng nanay mo? Nasabihang ano, alam kong namatay si Lola Goring. Ano pa bang dapat kong malaman, Abner? Meron pa ba? Wala. Sa bahay na lang natin pag-usapan. Halika, sumakay ka na at uuwi na tayo. Grabe, Abner. Ang ginaw ng simoy ng hangin habang dumadaan tayo dito sa tabi ng kabukiran. Oo, tag-ulan na rin kasi. Kahit nga yung ilog na malapit sa atin, napupuno at umaapaw. Kaya minsan, lumulubog ang mga palayan. Nagkakaproblema tuloy ang mga magsasaka. Hoy, Abner! Ano nangyayari doon? Bakit pinagkakagulo yata? Ang daming tao doon, oh. May aksidente ba? May pulis din. Halika, tingnan natin. Wag na, umuwi ka na sa inyo dahil siguradong hinihintay ka na ni Aling Merly. Isa pa, kung may biktima na naman ng San Telmo, baka madamay ka pa sa kamalasan ng lugar natin. Ano bang sinasabi mo, Abner? Anong San Telmo? Hindi ba bolang apo yon? Kwento lang yun ng mga matatanda. Panakot sa atin ng mga bata pa lang tayo. Pag naglalaro tayo sa bukid at ayaw pa nating umuwi. Diyos ko! Ang anak ko! Bakit nangyari ito sa anak ko? Bakit? Sa dami ng tao nag-uusyoso, wala na tayong madadaanan sa kalye. Kahit bumubusina na ako, ayaw nilang tumabi. Nakita mo ba? Walang sugat yung binatilyo. Hindi naman nalunod o mukhang hindi nasaktan. Pero bigla na lang natagpo ang patay sa gilid ng ilog. Kawawa naman yung anak ni Aling Cora. Ang bata pa niya. Nakakatakot na talaga dito sa lugar natin. Ay, yung San Telmo. Hindi talaga titigil ang San Telmo hanggat hindi tayo nauubos. Tayong lahat. Kumalma kayo. Hindi makakatulong sa inyo ang takot. Magsiuwi na kayo. Hindi naman kayo kailangan dito. Narinig mo ba yon, Abner? San Telmo na naman ang sinabi nila. Hindi naman totoong San Telmo, di ba? Oo, ayan. Papalapit sa atin si Tandang Itoy. Totoo ang San Telmo, Carmelita. Nakita ko mismo ang bolang apoy na yun. Si Lola Goring. Nandun ako nung... Der! Hindi mo dapat kinikwentuhan ng ganyan si Carmelita. Lalo na't kararating lamang niya. Hatid mo muna siya sa bahay nila. Ngayon na sana. Abner, ngayon na! Abner, hindi ko alam kung bakit parang natatakot si Tandang Itoy nung makita niya ako kanina. Lalo tuloy akong naguluhan. Pero salamat sa paghahatid sa akin dito sa bahay, ah. Walang anuman, Carmelita. Ang paalala ko lang sa'yo, ngayong nandito ka na sa San Emiliano, wag na wag mong bubuksan ang bintana ng silid mo, lalong-lalo na kung gabi. At kung bubuksan mo man, huwag kang lilingon kapag may narinig kang tumatawag sa'yo. Huwag ka rin sasagot, lalo na kung makita mo ang bolang apoy. Carmelita? Carmelita! Nay! Sige na, Abner. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Nandito na si Nanay. Magkita na lang ulit tayo. Salamat uli, ha? Sige, Carmelita, mag-iingat ka. Aling Merly, mauna na po ako. Sige, Abner. Salamat sa paghahatid kay Carmelita. Nay, Anong ginagawa mo rito, Carmelita? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka nang umuwi? Wala ka namang gagawin dito, kaya ang mabuti pa, ipahatid na lang uli kita sa terminal ng bus. Halika na. Nay, bakit naman po? Kakauwi ko lang eh. Bakasyon naman po. Hindi na ba ako pwedeng umuwi sa bahay natin? At saka gusto kong pumunta sa burol ni Lola Goring. Carmelita, sinabi ko na sa'yo, walang burol, kaya hindi mo na kailangang umuwi. Walang burol? Anong ibig niyong sabihin? Tinawagan niyo ako 2 araw pa lang na nakakalipas. Umiiyak ka pa nun, Nay. At sinabi niyo sa akin na wala na si Lola Goring. Nagkamali lang ako nung sabi sa'yo. Ang ibig kong sabihin, umalis si Nanay Goring dito sa bahay at hindi pa siya bumabalik. Marami pa rin naghahanap sa kanya. Nai-report ko na sa pulisya, kaya sana makita na siya o umuwi na sana si Nanay Goring. Ano? Sigurado ka sa sinasabi mo, Nay? Oo, sigurado ako, Carmelita. Kaya bumalik ka na sa Maynila. Babalitaan na lang kita agad kapag nahanap na ang Lola Goring mo.
Carmelita! Hinanap kita sa inyo pero wala ka. Sabi na nga ba't dito ka lang sa kubo pupunta eh. Tama talaga ako na naisip ay... Teka, umiiyak ka ba? Ikaw pala, Abner. Hindi. Hindi naman ako umiiyak. Napuwing lang ako. Sus! Huwag ka na magkunwari. Kilalang kilala kita. Teka, bakit ka ba umiiyak? Nalaman mo na ba nangyari kay Lola Goreng? Oo. Tama ka. Alam ko na. Hindi ako makapaniwala na nawawala si Lola Goreng. Hindi ko maisip na aalis siya ng bahay at hindi agad babalik. Yun ang sinabi sa'yo ni Aling Merly? Oo, pero parang may kakaiba kay nanay. Parang may tinatago siya sa akin. Nung tumawag siya sa akin sa Maynila na umiiyak, iba ang sinabi niya. Ay naku, hindi ko na alam ang totoo. Pinababalik pa niya ako sa Maynila ora mismo. Nakiusap lang ako na bukas na lang sana. Baka nga yun ang mas makabubuti sa'yo, Carmelita. Abner, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano bang nangyayari dito? Mahirap ipaliwanag pero isa lang ang tinutumbok ng lahat ng nangyayari. Ang San Telmo. San Telmo na naman. Pero kwentong bayan lang ang San Telmo, Abner. Hindi yun totoo. Totoo ang San Telmo, Carmelita. Totoo ang bolang apoy na yun. At totoo ang San Telmo ang pumapatay sa lugar natin. Pati ang pagkawala ni Lola Goreng, nakita ko, Carmelita. Nandun ako, pero wala akong nagawa. Natakot ako na madamay. Natakot ako mamatay. Ano? Nakita mo? Totoo ba ang sinasabi mo, Abner? Totoo ba yun? Hoy, Abner! Mang Mario, bakit niyo naman po ako sinabuyan ng alak? Lagi na nga lang lasing, nakakaperwisyo pa sa ibang tao. Ikaw naman kasi, Abner. Kung ano-ano mga kwento ang pinapakalat mo tungkol sa San Telmo. Lalo natatakot ang mga kabarangay natin dito eh. Totoo ang mga sinasabi ko. Hindi po ako nananakot lang. Bahala ka. Gumagabi na. Magsiuwi na lang kayo. Dahil kung totoo ang mga kwento, baka kayo nang isunod ng bolang apoy na yun. Mang Mario, hindi na maganda yung birong yan, ha? Tama na, Abner. Hayaan mo na si Mang Mario. Tama naman siya eh. Takip silim na. Umuwi na tayo bago pa tuluyang dumilim. Carmelita, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa ang biyahe mo bukas pabalik ng Maynila. Kung ako pong tatanungin mo, Nay, ayokong bumalik ng Maynila. Sabi ko nga, bakasyon naman. Pwede naman sigurong dito na lang muna ako. Oh, ba't po ganyan ang tingin niyo sa akin? Namiss niyo po ba ako? Sobrang miss na kita, Carmelita. Miss na miss ka na rin ng Lola Goreng mo. Dapat pala sinama ko siya nung dumalaw ako sa'yo sa Maynila. Oh, mas mabuti nga sana kung iniwan ko na rin siya sa bahay ng tita Sharon mo. Nay, huwag ka nang malungkot. Alam kong uuwi rin si Lola Goreng, isa sa mga araw na to. Oo, anak. Ipagpasa Diyos na lang natin ang nangyari. O sige na, lalabas na ako para makapagpahinga ka na. Gabi na, tumuulan pa. Masarap matulog pag ganyang umuulan. Sige po. Good night, Nay. Ay, namiss ko tong kwarto ko. Wala pa rin tong pinagbago. Halatang alagang-alaga ni Nanay sa paglilinis. Aba, nandito pa tong picture frame namin ni Abner. 5 years ago pa to ah. Cute ni Abner dito, kalbo pa siya. Pero ngayon long hair na. At weird. Nagpapapaniwala sa mga kababalaghan at mga kwentong hindi naman totoo. Ay! Ano ba yan? Ang lakas ng kulog at kidlat. Huh? May kumakatok sa labas ng bintana? Paano? Sino naman kaya yon? Carmelita. Carmelita. Halika, maglaro tayo. Hala, ano yun? May batang tumatawag sa akin sa labas. Natatakot ako pero pupunta ako sa bintana. Titingnan po kung sino yung batang tumatawag sa akin. Carmelita. Halika, maglaro tayo. Maglaro tayo. Diyos ko! Ano ito nakikita ko? Walang apoy na nakalutang sa elay. Ito ba ang San Telmo?
San Telmo, nasa harap ko ngayon ng isang bolang apoy na halos kulay asul na ang liwanag. Pero bakit nagsasalita ito at tinatawag ako? Papalapit siya sa akin. Huwag! Huwag ka lalapit! Huwag! Halika, maglaro tayo, Ayoko! Carmelita. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hindi ako lalayo dahil talagang hinihintay kong bumalik ka dito, Carmelita. At ngayon, tatapusin na kita. Ang boses na yun! Boses yun ni Clarissa! Lumayo ka sa akin! Masusunog ako! Mamatay ka rin, Carmelita. Hindi pwedeng ako lang ang magdurusa. Kailangan ikaw rin. Layuan mo ako! Umalis ka rito! Wag! Tama na! Kailangang ipahatid ko na ngayon sa bus terminal si Carmelita. Kailangan makaalis siya agad dito sa San Emiliano. Hindi siya ligtas dito. Walang pinipiling biktima ang San Telmo. Ayokong madamay siya sa mga biktima ng San Telmo. Diyos ko, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagkakamalay. Narinig ko siyang tumili kagabi at pagpasok ko sa kwarto niya, nakabukas ang bintana. Hindi ko nakita kung anong kinatatakutan ng anak ko, pero sigurado akong dinalaw siya ng San Telmo. Kaya isinara ko agad ang bintana, tapos nawala na ng malay si Carmelita. Huwag! Huwag ka lalapit! Huwag! Huwag! Diyos ko, Carmelita, gumising ka! Gumising ka na, anak! Nay, ano pong nangyari? Nasaan ang bolang apoy na tumatawag sa akin? Kitang-kita ko yun, Nay. Tapos kaboses ni Clarissa yung bolang apoy. Galit siya sa akin. Gusto niya akong patayin. Ha? Si Clarissa? Pero matagal nang patay si Clarissa, anak. Bata pa lang kayo nung mamatay siya. Baka nananaginip ka lang, Carmelita. Imposibleng makikita mo pa si Clarissa. Pero, Nay, nakita ko talagang bolang apoy na nagsasalita sa boses ni Clarissa. Hindi totoo yun, anak. Ang mabuti pa, kumain ka na. Maya-maya lang ay darating na si Abner. Nakiusap ako sa kanya na ihatid ka sa terminal ng bus para makabalik ka na sa Maynila. Anak, eto na lahat ng gamit mo, ha? Wala akong inalis sa mga dala mo, kaya siguradong wala kang makakalimutan. Dinagdagan ko lang ng konting pagkain na pwede mong dalhin sa Maynila. Aling Merly! Aling Merly! Oh, pumasok ka na muna, Abner. Oh, kunin mo na mga dadalhin mo, anak, ha? Nandyan na si Abner para ihatid ka sa terminal ng bus. Aling Merly, Carmelita, umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulan kagabi at medyo naapektuhan ng tulay kaya hindi na muna nagpapadaan doon. Walang ibang madadaanan kaya hindi ko muna maihahatid si Carmelita sa terminal. Ha? Ano? Paano yan? Kailangan makabalik agad sa Maynila si Carmelita. Wala po tayong magagawa, Aling Merly. Nay, sabi ko naman po sa'yo na dito na lang muna ako. Marley! Marley! Narinig niyo na ba ang balita? Celia? Anong balita? Ano bang nangyari? Bakit umahangos ka? Ang San Telmo. Nambiktima na naman ang San Telmo, Marley. Si Omar yung kumpare ni Mario. Nakita ang mga gamit niya malapit sa ilog. Pero wala na si Omar. Ang bunalangan naroon at bakas ng pagkasunog. Kapareho ng nangyari kay Lola Goreng. Ano? Halika, Celia. Samahan mo ko. Tignan natin. Sige, Marley. Baka makakita tayo ng palatandaan kung ano rin ang totoong nangyari sa nanay Goreng mo. Halika na, bilisan natin. Teka lang po, sasama ako. Anong ibig niyong sabihin na pareho na nangyari kay Lola Goreng? Huwag ka na sumama, Carmelita. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Dito ka na lang muna. Abner, ikaw nang bahala kay Carmelita, ha? Huwag kayong aalis dito. Nakakalungkot ang pangyayaring ito. Pero tulad ng nangyari kay Goring, wala ring natira sa katawan ni Omar kundi ang maitim na abong ito. Wala ring ibang makita kundi ang bakas ng mga paa. Tandang Itoy, palala ng palala ang nangyayari sa lugar natin ngayon, ha? Lagi na lang may napapahamak. Takot na takot ang mga residente ng baryong ito. Hanggang hindi nakakapagiganti ang San Telmo, hindi matatapos ang mga ganitong pangyayari sa lugar natin, Marley. Lahat tayo'y damay sa galit ng San Telmo.
Ay, nakatandang itoy. Huwag mo naman takutin ng mga tao. Hindi totoo ang santel mo. Yan si Omar. Baka umalis lang ng lugar natin at napapraning na sa mga kalokohan ninyo. Sa mga chismis ninyo. Ay nako, kapag talaga walang ginawa kundi uminom ng alak umaga't gabi, wala nang pakialam sa maaaring maging kapahamakan. Hoy Mario, naalala mo bang anak mong si Clarissa? Hindi ba nalunod siya sa ilog kaya siya namatay? 5 taon nang nakakaraan? Baka nga santel mo rin ang dahilan ng pagkalunod niya. Hindi mo lang alam. Ano? Hoy, Celia. Huwag mo idamay ang anak ko sa usapan. Baka gusto mong basagin ko ang bote ng alak na to sa pagmumukha mo. O sige, subukan mo. Mario, Celia, tama na yan. Hindi tong oras para mag-away. Yang si Mario ang sawayin nyo. Tama na, Celia. Ang mabuti pa, lapitan natin ang asawa ni Omar at pakalmahin siya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Lalo na at kahit ang pulis ay hindi maresolba ang mga krimen dito. Sabi na nga ba, merong hindi tama sa lugar natin. Pati si nanay halatang may itinatago siya sa akin. Ang dami na palang mga namamatay dito. Pati ang pagkawala ni Lola Goreng. Abner, sabihin mo nga sa akin ang mga dapat kong malaman. Pasensya ka na, Carmelita. Kinausap ako ng nanay mo. Tsaka, tama si Aling Merly. Mas mabuti na wala kang alam. Tsaka, mas mabuti na bumalik ka na nga lang sa Maynila kaysa madamay ka pa dito. Anong sabi mo? Kesa madamay ako? Pero nung umuwi ako dito sa San Emiliano, Abner, nadamay na ako. Nakita ko ang Santelmo kagabi, Abner. Nagsasalita ang Santelmo. Tinatawag niya ako. Ano? Nagpakita sa iyong Santelmo? Oo nga, Abner. Tinawag ako ng Santelmo. Nakita ko ang bolang apoy na lumulutang sa ere. Lumapit siya sa akin at gusto niya akong patayin. Carmelita, ang Santelmo ang pumapatay sa lugar natin. Siya rin ang may kagagawan kung bakit nawala ang Lola Goreng mo. Kung ganon, tinupok din si Lola Goring ng bolang apoy at ginawang abo. Tulad ng nangyari sa magsasakang bagong biktima nito. Oo, ganun na nga. Lahat ng nawawala dito, ang Santelmo rin ang may kagagawan. Pero sabi ng mga matatanda, hindi nananakit ang mga Santelmo. Hindi ba gabay sila ng mga manlalakbay? Iba-iba ang interpretasyon ng mga tao sa Santelmo, Carmelita. At sinasabi ko sa iyo, ang Santelmo dito sa baryo ng San Emiliano ay masamang Santelmo. Isa tong mapaghiganting kaluluwa na handang pumatay. Mapapahamak lang tayong lahat. Hindi kaya sumanib ang kaluluwa ni Clarissa sa Santelmo, kaya narinig ko ang boses niya. Ang bilis ng oras, papagabi na naman. Dumidilim ng mga ulap. Nasaan na kaya mga kasama ko rito sa bahay? Sinabi ko nang umuwi agad ng bahay kapag hapon na at huwag magpapaabot ng dilim sa bukid o sa ilog. Alam naman nilang madalas nang nagpapakita ang Santelmo eh. Teka nga, tatawagin ko ng mga batang yon. Aling Celia! Ay, Aling Celia ka dyan. Diyos ko naman, Carmelita. Ano ka ba naman? Bakit ka nang gugulat? Mamamatay ako ng maaga dahil sa'yo eh. Pasensya na, Aling Celia. Kailangan ko lang po kayong makausap tungkol sa nangyari kay Lola Goreng. Totoo bang nabiktima siya ng Santelmo? Kung wala kang nalalaman, Carmelita, hindi ko rin dapat sabihin sa'yo ang alam ko. Chismosa akong kapitbahay. Pero hindi dapat sa akin manggaling ang mga gusto mong malaman. Kaya umuwi ka na bago pa tuluyang dumilim. Pero Aling Celia, kayo na lang pong pag-asa ko para malaman ang totoong nangyari. Tulungan niyo naman ako, Aling Celia. Naninibago ko sa lugar natin. Masyado nang mapanganib dito. Hindi ko pwedeng sabihin ang nalalaman ko, Carmelita. Si Nanay, pati si Abner, ayaw rin nilang sabihin sa akin ang totoo. Alam kong ayaw lang nila akong madamay at matakot. Pero karapatan kong malaman, Aling Celia. Sabihin niyo na po sa akin kung anong alam niyo. Ay, Carmelita, tingnan mo ang kabukiran. Malawak yan, di ba? Sa lawak ng nakikita mo, bigla na lang sumusulpot ang isang bolang apoy na nagdadala ng kamalasan sa lugar natin. Kung bakit? Hindi natin sigurado. Kung paano titigil, walang nakakaalam. Para tayong naghahanap ng karayom sa dayami. Sinong pwede pang magsabi sa akin, Aling Celia? Ay, kung gusto mo talagang malaman ang sagot sa mga tanong mo, puntahan mo si Tandang Itoy, ang lolo ni Abner. Masasagot niya ang mga katanungan mo.
Carmelita? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Papagabi na. May kailangan ka ba? Hindi ikaw ang sadya ko, Abner. Ang lolo mo, si Tandang Itoy. Ha? Si Lolo Itoy? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? May gusto lang akong itanong sa kanya. Nandyan ba siya? Teka, tatawagin ko lang ha. Maupo ka muna. Oh, ayan na pala siya eh. Lolo Itoy, may bisita po kayo. Carmelita, hinahanap mo ba ako? Ay, ano sadya mo sa akin? Tandang Itoy, gusto ko lang pong magtanong sa inyo tungkol sa San Telmo. Marami akong gustong malaman. Naku, Lolo, nagbibiro lang yan si Carmelita. Hindi naman niya kailangan malaman kasi babalik na rin naman siya sa Maynila. Tsaka, gumagabi na. Delikadong abutan siya ng dilim sa daan pa uwi. Ihatid ko na po siya. Carmelita, hindi ka na. Ano ba, Abner? Hindi ako aalis. Abner, hayaan mo nang manatili dito si Carmelita. Pero, Lolo... Tingin ko, mas makabubuting malaman niya para maliwanagan siya. Kaya sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa San Telmo, Abner. Ang San Telmo ay hindi lang basta bolang apoy sa ere na nananakot ng mga nakatira rito. Yan ay kaluluwang hindi matahimik, kaya hindi siya makatawid sa kabilang buhay. Mananatili siya rito, maghihintay, umiikot lang kung saan-saan man niya gusto. Kasama na ang palayan. Kung ganun po, Tandang Itoy, paano natin malalaman kung kaninong kaluluwa ang nasa gumagalang San Telmo? At anong hinihintay niya? Katahimikan. Yan ang hinihintay niya, Carmelita. At habang hindi niya nakukuha ang katahimikan, patuloy siya mambibiktima. Tulad ng ginawa niya sa mga tao dito. Ang masama niyan, wala tayong ideya kung kaninong kaluluwang hindi matahimik. Si Clarissa! Baka kaluluwa ni Clarissa! Ano? Kay Clarissa? Pero 5 taon nang patay si Clarissa. Bakit ngayon lang siya maghihiganti? Paano mo ba nasabi yan, Carmelita? Dahil nung gabing nakita ko ang San Telmo, boses ni Clarissa ang narinig ko. Galit na galit siya. Gusto niya akong patayin. Hindi raw siya papayag na siya lang ang magdurusa. Pagkalunod ang sanin ng pagkamatay ni Clarissa noon, hindi malayong maging isang mapaghiganting kaluluwa ang katulad niya. Bakit naman gagawin yun ni Clarissa? Hindi naman tayo naging masama sa kanya. Oo, tama. Hindi nga yun gagawin ni Clarissa. Malamang ay nagbabalat kayo lamang ang San Telmo. At saka narinig ko ang bolang apoy. Tinatawag niya ako para makipaglaro. Hindi mahilig maglaro si Clarissa. Iba ang ibig sabihin ng San Telmo sa pakikipaglaro, Carmelita. Ang totoo, tagu-taguan ang buhay at kamatayan ang nais niya. Kapag tinawag ka ng San Telmo at sumagot ka, ikaw na ang taya. Susundan mo siya at mawawala ka ng parang bula sa mundong ito. Ano? Kapag hinawakan ka ng apoy niya, hindi ka masusunog. Magiging bolang apoy ka rin. Pero kapag ikaw ang naakit na humawak sa liyab niya, abo na lamang ang matitira sa'yo. Nung nakita ko ang San Telmo, hindi ko siya hinawakan. Pero siyang lumapit sa akin. Ramdam ko ang init niya pero heto't buo pa rin ako. Hindi nga ako nasunog eh. Ano ba naman buhay ito? Hindi na dapat ako nakinig sa mga sasabihin ng matandang yun sa mga kausap niya eh. Kala mo kung sino siya matalino porque siya yung pinakamatanda rito. At si Abner at Carmelita, mga kaibigan sila ni Clarissa noon. Mabutit, naalala pa nilang kawawa kong anak. Sila ang dahilan kung bakit nalunod at namatay ang anak ko. At ngayon, pinag-iinalaan pa nilang naging lagalag at mapaghiganting kaluluwa ang anak ko. Na ang kaluluwa raw ni Clarissa ang naging San Telmo. Ay nako, sasama talaga nila. Carmelita! Nasaan ka ba? Naku, Mario! Nakita mo ba si Carmelita sa gawirian? Nag-aalala kasi ako dahil gabi na at hindi pa siya umuwi. Hindi ko alam na umalis pala siya ng bahay. Wala akong pakialam sa anak mo, Merly. Mabuti nga nakunin na rin sa kabilang buhay ang anak mo para maranasan mo rin ng mawalan. Siya ang dapat nawala noon, hindi si Clarissa. Hindi nyo alam ang hirap na pinagdaanan ko nung malunod ang anak ko. Walang tumulong sa kanya. Alam kong lasing ka, Mario, at wala sa tamang pag-iisip. Kaya kahit maling-mali ang sinasabi mo, palalampasin ko to ngayon. Diyan ka na nga. Hindi nyo alam ang hirap ko. Clarissa, anak ko.
Sana kasama mo na ako namatay noon. Sobrang hirap tanggapin na wala ka na, anak ko. Mario. Mario. Halika, maglaro tayo. Bolang apoy? Santel mo! Kung totoo ang sinabi ni Tandang Itoy na pwedeng ikaw ang kaluluwa ni Clarissa, sige, makikipaglaro ako sa iyo, anak ko. Kaya ka na, Mario. Habulin mo ako. Habulin kita, anak! Mario. Sasama ako sa iyo! Pakiusapan ako! Isama mo na ako! Isama mo na ako! Ayan, Carmelita. Sa dami mong tanong kay Lolo Itoy, ginabi na tayo sa daan. Sigurado, mapapagalitan ka ng nanay mo. Oo, magagalit talaga si nanay. Sasabihin nun, paano kung may santel mo na nagpakita? Paano pag napahamak ako? Sayang nga, flat pa naman ang gulong ng tricycle ko. Kaya eto, wala tayong choice kundi maglakad papunta sa bahay nyo. Pero di bali, kasama mo naman ako eh. Hindi magpapakita ang santel mo. Takot sa akin yun eh. Ay, naku, ang yabang. Buti nandito tayo sa malawak na palayan. Walang makakarinig sa kayabangan mo. Grabe ka talaga sa akin. Hoy, Carmelita. Teka, bakit huminto ka sa paglalakad? Anong problema? Abner, tumingin ka sa pilapil. May ilaw doon. Sa ere. Ha? Tingnan mo, gumagalaw yung ilaw. Santel mo yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Oo, sa dilim ng gabi, kitang-kita yung bolang apoy. At may nakasunod sa kanya sa pilapil. Teka, si Mang Mario yun ah. Mabibiktima ng santel mo si Mang Mario, Abner. Ano gagawin natin? Parang wala na siya sa sarili niya. Pigilan natin siya, Abner. Sige, tatakbo ako! Abner! Si Mang Mario! Nakita ko hinawakan niya yung bolang apoy. Nagliliyab na ang buong katawan niya ngayon. Ay, Diyos ko! Masusunog si Mang Mario! Masusunog siya! Diyos ko! Anong gagawin natin? Si Mang Mario! Si Mang Mario! Carmelita! Narinig ko ang sigaw mo. Anong problema, anak? Ano ba kasing ginagawa niyo sa labas ng bahay? Gabi na! Delikado! Nay, tingnan niyo po dun sa palayan si Mang Mario at ang santel mo. Ano? Si Mario ang nagliliyab na yon? Diyos ko! Si Abner ba yung lumusong sa bukid para lapitan ng santel mo? Abner! Bumalik ka dito! Pero Nay, si Mang Mario, tinutupok siya ng apoy. Kailangan natin siya tulungan. Mamamatay siya, Nay. Wala na tayong magagawa, anak! Wala tayong laban sa bolang apoy na yan! Kung malalapitan din tayo ng santelmong yan, katapusan na natin! Kaya halika na! Umuwi na tayo! Dali! Ayan! Ayan si Abner! Tama si Aling Merly, Carmelita. Umalis na tayo dito. Abner, si Mang Mario! Huli na, Carmelita. Wala na si Mang Mario. Nung papalapit na ako sa kanya, nawala ang santel mo. Sa isang iglap, nasa tabi ko na yon at lalapitan ako. Tingnan nyo, papalapit na rito ang bolang apoy. Susunugin niya rin tayo, kaya umalis na tayo rito. Umalis na tayo! Hindi ako makatulog. Hindi ko makalimutan kung paano tinupok ng apoy ng santel mo si Mang Mario. Sa ganun lang natapos ang buhay niya. Pupuntahan ko bukas si Tandang Itoy. Tatanungin ko siya kung anong kahinaan ng santel mo. Baka alam niya. Diyos ko, ang tunog na yun. Nandito ang santel mo. Carmelita. Carmelita, halika. Laro tayo. Ang boses na yun. Si Clarissa talaga yun. Pero hindi ako pwedeng sumagot sa kanya. Mapapahamak ako. Anong gagawin ko? Carmelita. Carmelita, halika. Laro tayo. Bakit ayaw mo? Carmelita! Ano nangyayari sa'yo? Ay, ang santel mo! Gusto pumasok sa bintana ng santel mo! Halika rito! Umalis ka sa kwartong ito! Bilisan mo, Carmelita! Nay,
sa maleta. Wala na po ba kayong balak na pauwiin ako rito sa San Emiliano? Oo, sa Maynila ka natitira, anak. At ngayon ka na rin aalis. May ginawa ng pansamantalang tulay na madadaanan ng tricycle kaya maihahatid ka na sa terminal ng bus. Aalis ka na rito at hindi ka na babalik pa. Pero Nay, Wala nang pero-pero. Nakita ko kagabi kung paanong pinuntahan ka pa rito ng San Telmo. Hindi ko hahayaang mabiktima ka pa bago ako kumilos. Mapanganib ang San Telmo at mukhang gusto nito na mabiktima ka rin. At hindi ko yun mapapayagan. Hindi! Nay, nasa Maynila man ako o nandito. Nadamay na ako sa gulo. Pwede kasing sa akin talaga gustong maghiganti ni Clarissa dahil namatay siya ng dahil sa akin. Huwag mong sabihin yan. Hindi totoo yan. Namatay si Clarissa dahil nalunod siya. Wala kang kinalaman dun. Meron, Nay. Alam mo ang totoo. Inamin ko yun sa'yo. Tandang-tanda ko nasa ilog kami ni Clarissa nung malaglag siya. Mabilis akong umalis para humingi ng tulong. Wala kang kasalanan sa pagkakalunod ni Clarissa. Nay, pagdating ko sa bahay natin, nakita kong nasusunog ang bahay. Kung sasabihin ko kay Mang Mario at sa mga tao na kailangan ni Clarissa ng tulong, walang magpapatay ng apoy ng bahay natin. Hindi maililigtas si Lola Goring na nasa kwarto at may sakit. Nay, mas pinili kong isalba si Lola Goring kesa kay Clarissa kaya siya namatay. Carmelita, huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo kasalanan yun. Kung sinabi ko lang sana kay Mang Mario at sa mga taga-baryo na kailangan ni Clarissa ng tulong, baka buhay pa siya. Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa kaibigan ko. Diyos ko, anak. Ano bang gagawin ko para hindi mo sisihin ang sarili mo? Tulungan niyo po akong malaman kung kaluluwa nga ba ni Clarissa ang nasa loob ng San Telmo. Kailangan natin siyang palayain para matahimik na siya. Abner, bakit tahimik ka yata? Wala. May iniisip lang ako. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ang totoo, Carmelita, narinig ko kanina mga sinabi mo kay Aling Merly tungkol dun sa pagkalunod at pagkamatay ni Clarissa. Kasi guilty rin ako ron eh. Ha? Paano? Nung may sunog sa inyo, narinig kong pag-iyak mo habang sinasabi mong kailangan ni Clarissa ng tulong dahil baka tuluyan siya malunod sa ilog kapag nakabitiw siya. Narinig ko yun pero hindi ko rin siya nagawang tulungan agad. Abner, alam mo rin pala yun? Oo, Carmelita. At alam din ng Lola Goring mo. Sinabi rin niya yun kay Mang Mario. Ano? Ibig sabihin, guilty tayong lahat. Kaya huwag mong sarilinin ang bigat ng problema, Carmelita. Mamaya, humingi tayo ng tulong kay Lolo Itoy. Siguradong alam niya na kung paano pipigilan ng San Telmo. Natitiyak ko yan. Abner, sigurado ba tayo sa gagawin natin to? Magtiwala tayo kay Lolo Itoy, Carmelita. Alam kong alam niyang dapat gawin. Oh, ayan na si Lolo. Kasama ang nanay mo at si Aling Celia. Handa na bang lahat dito? Dito sa tabing ilog natin tatawagin ang San Telmo. Dito sa ilog namatay si Clarissa, kaya dito rin natin siya tatawagin para tanungin. Pag hindi siya sumagot, itataboy natin siya papunta sa daigdig ng mga patay. Ang lakas ng hangin. Namatay lahat ng kandila at gasera. Napakadilim. Tingnan nyo, may bolang apoy sa ere. Ang San Telmo, papalapit dito ang San Telmo. Anong gagawin natin, Tandang Itoy? Papalapit na sa atin ang San Telmo. May mali. Hindi dapat ganito. Mamamatay tayong lahat dito. Mamamatay tayo. Celia, ano nangyayari sa'yo? Bakit bumubulong-bulong ka? Parang wala ka sa sarili mo. Celia! Saan ka pupunta? Huwag kang umalis dito! Celia! Celia! Mamamatay tayong lahat. Mamamatay tayo. Aling Celia, bumalik ka rito! Bumalik ka, Aling Celia! Tulungan niyo ako! Ayoko mamamatay! Tulong! Diyos ko! Aling Celia! Tinutupok ng apoy si Aling Celia! Tulungan natin si Aling Celia! Celia! Diyos ko, Celia! Wala na si Celia. Tinupok na ng apoy ang katawan niya. Kaya hanggat may oras pa, tumakbo na kayo. Mali tayo. Hindi kaluluwa ng patay ang San Telmo.
Hindi siya kaluluwa ni Clarissa na gustong magiganti sa atin. Isa itong demonyo. Nalinlang niya tayo. Maglaro tayo at buhay niyo ang nakataya. Nay, tingnan niyo ang alib ng apoy ng San Telmo. Lumalaki at nagkakaroon ng mga parang galamay. Nakakatakot, Nay. Mas malaki na ang San Telmo ngayon. Diyos ko, Carmelita! Kaya ayokong nandito ka sa atin. Ayokong mapahamak ka. Kailangan na nating umalis dito. Tumakbo na tayo. Lolo Itoy, kakayanin niyo po bang lumakad na mabilis? Kailangan matakasan natin ang San Telmo. Huwag mo akong alalahanin. Apo, may iwan ako rito. Ako na ang haharap sa San Telmo para makatakas na kayo. Kung hindi ako magpapaiwan dito, mamamatay tayong lahat. Hindi! Hindi ka namin iiwan, Lolo Itoy! Mga hangal! Pagkatapos ko sa inyo, susunugin ko ang buong baryong ito! Mapalakas na apoy! Marley, umalis na kayo! Nakikiusap ako! Isama niyo ang apo ko at magpakalayo-layo na kayo! Bilisan niyo na! Iwanan niyo na ako rito! Susubukan kong pigilan ang San Telmo! Halika na, Abner! Carmelita, sundin natin si Tandang Itoy. Alam kong alam niya ang kanyang ginagawa. Pero... Abner, halika na. Magtiwala tayo sa lolo mo. Magtiwala tayo sa kanya. Hindi na tayo sinusundan ng San Telmo. Mukhang napigilan na siya ni Tandang Itoy. Bilisan yung pagtakbo, Carmelita. Babalikan ko si Lolo Itoy. Hindi kaya ng konsensya ko na iwanan ng lolo ko. Ano ginagawa niyo? Carmelita! Abner! Bakit huminto kayo sa pagtakbo? At dito pa talaga sa gitna ng bukid? Ikaw, Abner, ano magagawa mo kung babalik ka ron, ha? Bilisan niyo ang pagtakbo! Pauwi sa bahay! Pero si Lolo Itoy, siya na lang po ang pamilya ko. Abner, nanay, tingnan niyo. May apoy na papalapit dito sa atin. Baka yan ang San Telmo. Nasundan pa rin tayo ng San Telmo. Sandan mo nga yan! Dalian niyo! Tumakbo na tayo! Hindi niyo ako magtatakasan! Mamamatay kayong lahat! Bilisan yung dalawa! Malapit na tayo sa bahay! Puro putik na mga pako. Mahirap tumakbo sa palayan. Madalas at... Natawa ako! Diyos ko! Carmelita! Tumayo ka! Bilisan mo! Ang bilis kumilos ng bolang apoy. Malapit na siya sa atin. Bubuhatin kita, Carmelita. Malapit ang bahay ninyo. Makakaligtas na tayo! Makakaligtas na tayo! Nandito tayo sa loob ng bahay ninyo pero nasa labas lang ang San Telmo. Paikot-ikot lang doon. Naghihintay lang yun ng tiyempo para mabiktima tayo. Hindi pa rin tayo ligtas. Nay, natatakot ako. Anong gagawin natin? Baka makapasok dito sa bahay ang San Telmo. Hindi, Carmelita. Hindi tayo mapapahamak sa San Telmo. Carmelita! Carmelita! Halika, laro tayo. Carmelita, huwag mong pakinggan. Huwag mong sasagutin. Carmelita! Carmelita! Halika, laro tayo. Kapag hindi ka nagpakita, Susunugin ko ang buong lugar na to! Huwag kang makinig, anak. Nililinlang ka lang ng demonyong yon. May paraan pa. Itong dala kong holy water. Baka maging kahinaan to ng San Telmong nasaniban ng demonyo. Kung hindi yan ang epekto sa San Telmo, mapapahamak din po kayo ni Abner. Nay, ayoko. Sorry, Nay. Kailangan ko nang tapusin to. Diyos ko, Carmelita! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bumalik ka, anak! Narito na ako, Clarissa! Alam ko may kasalanan ako sa'yo, kaya hinihingi ko ang kapatawaran mo. Patawarin mo na ako, Clarissa! Patawarin mo ako! Kung gusto mo ako, kunin ako na lang! Huwag mo nang idamay ang iba! Angal ka talagang babae ka! Dahil sumagot ka sa tawag ko, buhay mo na ngayon ang nakataya! Tutukpukin ka ng apoy ko at magsasama-sama na kayong lahat sa impyerno! Hindi ako papayag na kukunin at sasaktan mo ang anak ko! Hindi mo siya malalapitan dahil ako ang papatay sa apoy mo! Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Nanay Goreng! Nay! Nay, Diyos ko! Bakit, Nay? Bakit hinawakan mo sa Telmo?
Lisanin mo ang mundong ito, demonyo! Hindi ka nararapat dito! Eto! Isasaboy ko sa'yo ang holy water na to! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa apoy ko? Babalik ako! Babalik ako! Abner, lumiliit ang apoy ng santel mo. At unti-unti itong naglalaho. Nay! Halos masunog na ang katawan mo, Nay. Wala nang santel mo, Carmelita. At si Aling Merly. Nawalan lang siya ng malay. Humingi tayo ng tulong para madala siya sa ospital. Pagkatapos ng isang linggo sa intensive care unit dahil sa matinding pagkasunog ng katawan, lilipat na sa regular room si nanay mamaya. Grabe ang hirap na dinanas namin dahil sa San Telmo. Pero masaya ako na ligtas na sa panganib si nanay. Aba, tumatawag si Abner. May sasabihin siguro dahil pinaluluwas ko siya rito sa Maynila. Hello, Abner. Nasa biyahe ka na ba? Ginabi ka na. Anong oras ang dating mo? Yun na nga, Carmelita eh. Baka bukas pa ako makabiyahe paluwas ng Maynila. May inayos lang akong ilang importanteng bagay. Ganun ba? O sige, basta balitaan mo ko pag nasa biyahe ka na ha. Ililipat na mamaya sa regular room si nanay. Hello, Abner? Ba't parang nawawala ka yata? Carmelita! Yung santel mo! Bumalik dito yung santel mo! Nandito siya sa loob ng bahay at... Abner? Hello? Ano nangyayari? Ano bumalik ka sa santel mo? Diyos ko, naputol lang tawag at... Ano yun? May sunog ba? Bakit nagtatakbuhan ng mga nurse? May emergency yata. Bakit papunta sila sa may ICU? Excuse me, nurse. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo kayo? Naku, ma'am, yung ICU kasi biglang sumiklab ang apoy. May mga gamit na nasusunog. Pati yung isang pasyente raw biglang nagliyab. Lumabas ka na ng building po. Baka lumaki ang sunog. Mahirap matrap dito. Lilap, si nanay, kailangan tingnan ko kung okay lang siya. Diyos ko, huwag naman sana. Laro tayo. Ikaw na lang ang nag-iisang taya. Wala na silang lahat. Wala na. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.